Po rin po ang Diyos mga kapatid at tayo po ay minsan pang magbasa muna ng mga kasulatan sa umagang ito. Bago tayo manalangin. Let's open our Bible sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Sabi po dito, "But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God." Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin natin Amen. At tayo po ay minsan pang manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat muli kami sa umagang ito. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ngayon po, Panginoon, narito po kami sa gawain mo upang muli na makinig ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko na gabayin mo po kami through by the Spirit at nawa kung paano ito ipinahayag kay Apostol Pablo sa mga propeta ay ipahayag din naman ito sa amin, Panginoon Diyos, lalo na po sa kapanahunan po namin. At Panginoon, dinadalangin ko na ang bawat isa amin ay pagpalain, mag-enjoy sa mga salita mo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po ang mga sandali at oras sa lilipas. Ito po ang aming papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus Christ name we pray. Sabi mo sabihin, Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Tayo po ay minsan pa na tumungo sa mga salita po ng Diyos. At pag-usapan po natin sa araw na ito ang aking pamagat ay the importance of revelation. Ang kahalagahan ng kapahayagan, mga kapatid. At naniniwala tayo na napakahalaga ng bagay na kapahayagan, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo na ang revelation ito ay mahalaga sa atin, mga kapatid? Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, "But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yet the deep things of God." At nung nakarang AMC, mga kapatid, talagang kung meron akong baon-baon na talagang kumbaga ito ay natutunan ko ng gusto, ang lagi ko napapakinggan ay patungkol sa revelation, patungkol sa mga deep things of God. At hindi naman natin pag-uusapan ang malalalim na mga bagay, mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin ay yung isang bahagi na kung gaano po kahalaga ang tinatawag na revelation. At alam po natin na bilang tayo po ay mananampalataya, kinakailangan natin na merong kapahayagan. No? Kasi kung wala po tayong kapahayagan sa kanyang mga salita, kagaya lamang tayo ni Cain na naghahandog, na naghandog siya pero hindi nilingap ng Diyos ang kanyang handog. No? Kaya lahat ng paglilingkod po natin ay sa biyaya po ng Diyos, ay kinakailangan natin itong gawin sa kapahayagan at nawa revealed sa atin yung mga bagay na ginagawa po natin. At napakahalaga po ng tinatawag na revelation, mga kapatid, at alam po natin na kapag sinabing revelation, ang ibig sabihin po niyan ay revelation is the revealing or unveiling of truth. No, ito ay kapahayagan, mga kapatid, pagha-unveil ng isang katotohanan. No? Yung isang bagay na, halimbawa, mga kapatid, kunin ko lamang po yung illustration ni Brother Mervin. Gayahin ko lang. Wala kasi akong panyo. Halimbawa, may panyo dito, mga kapatid. Okay, tingnan po natin, mga kapatid. Thank you po. Halimbawa, mga kapatid, ang revelation. May mga bagay na naitago, mga kapatid, sa kasulatan at may mga naitago, mga hidden secret ang Panginoon. At alam po natin na siya lang po yung nagre-reveal nito. Halimbawa, ang isang bagay na kapag hindi pa nire-reveal,
hindi natin makita kung ano ang natatakpan ng panyo. Na ba? Hindi natin makita kung ano ang nasa loob nito. Pero once na ito ay alisin ko po yung panyo, malalaman na natin na ito ay baso na mayroong tubig. At ganun po yung tinatawag na revelation, mga kapatid. At may mga bagay na hidden secret ang Panginoon na nire-reveal, mga kapatid. At nawa, pahalagahan po natin yung mga bagay na nire-reveal ang Diyos, mga kapatid. At ang Biblia, lahat po ito ay revelation ng Diyos, mga kapatid. Mula Genesis hanggang Revelation, ito po ay nireveal na. Pero doon sa nireveal na salita ng Diyos, mga kapatid, meron pa rin pong nakatagong kapahayagan. Meron pa rin mystery, mga kapatid. Diba? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Halimbawa, kagaya po, gusto ko yung halimbawa ito sa isang Matryoshka-dal. Alam niyo po yung Matryoshka-dal, doon po sa Russia. Merong isang dal, nakala mo, iisa lang na dal. Pero, yung nasa loob pala ng dal na yun, meron pang isang dal pa. Pag hinugot mo yung isang dal, meron pang isang dal. At kapag hinugot mo pa yung doon sa loob ng isang dal, meron pa rin, mga kapatid. At ganun po yung salita po ng Diyos. Ganun po ang salita po ng Diyos na talagang mula sa pinahayag na salita, meron pa rin mga mystery, meron pa rin mga hidden things. Diba? Kaya nga yung Genesis from Revelation, akala natin, yun na yun, pero meron pa rin pala na nakatago sa bagay na yun. Pero, pakita ko lang na gaano po ba kahalaga ang tinatawag na revelation, mga kapatid. Bahalaga ang revelation sapagkat, una, kinakailangan po natin maintindihan kung ano tayo at kung ano ang Diyos sa buhay po natin. Kung wala pong ipinahayag na salita, kung walang ipinahayag ang Diyos, mga kapatid, sa palagay ko ngayon ay hindi natin maunawaan ang napakaraming mga bagay. Sabi ko nga, mga kapatid, ito po ay itong lahat ng ito ay kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. From Genesis to Revelation, ipinahayag na ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Pero doon sa lahat ng ipinahayag ng Diyos na kapahayagan niya, meron pa ring mystery. Kaya napakaganda talaga na sa bawat kapanahunan ay may pinapahayag pa ang Diyos. Pero kung bibigyan ko pa ng example, mga kapatid, kung gaano po kahalaga ang tinatawag na kapahayagan, halimbawa na lamang, mga kapatid, kung hindi ni-reveal ng Diyos ang paglalang niya, sa palagay ko, hindi po natin maunawaan ang paglalang. Lahat tayo ay mag-iisip na paano ba nilalang ng Diyos ang sanlibutang ito. Maaring sabihin natin, nilalang ng Diyos ang sanlibutang ito sa pamamagitan ng Big Bang, kagaya po ng mga tao sa panahon natin ngayon na ang kanilang kaisipan ay nabuo ang sanlibutan sa pamamagitan ng Big Bang Theory o sa pagsabog, mga kapatid. At tayo ay na-create. Kung walang ni-reveal ang Diyos, mga kapatid, hindi sana hindi natin alam kung paano nilalang ang sanlibutan. No? At marami pang pwede nating halimbawa, mga kapatid, na example na kung gaano po kahalaga ang inireveal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Hallelujah! Okay, tayo po ay tumungo pa sa Amos 3:7. At salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay gumagamit ng tinatawag na servant of God. Mayroong mga ginagamit ang Diyos na mga lingkod niya, lalo na ang propeta. Sa mga unang panahon, mayroong ginamit na propeta. Unang-una po si Moses. At marami pang mga propeta, si Isaiah, si Elijah, si Daniel. Napakaraming mga propeta, mga kapatid, na ginamit ng Diyos para i-reveal kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang meron sa kanyang mga nilikha. Diba? Napakahalaga po ng
ng revelation ng Diyos na dapat natin na maintindihan, mga kapatid. Okay, Amos 3:7. Sabi diyan, surely the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. At alam po natin, mga kapatid, na yung mga bagay na sekreto ng Diyos ay nire-reveal sa pamamagitan ng mga propeta. At hindi lamang ng mga propeta, kundi sa kanyang mga lingkod. Pero ang pinakapangunahin na pinagre-revealan ng Diyos, mga kapatid, unang-una yung mga propeta. Diba? Kaya nga po nasulat ang Biblia from Genesis to Revelation sapagkat merong mga ginamit ang Diyos na mga propeta upang ihayag sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang dakilang purpose dito sa lupang ito at sa kapagkalikha po sa atin. At sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi po dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Diyan po natin makikita, mga kapatid, kung gaano po kahalaga yung mga written word na ipinahayag na ng Diyos. Sabi ko nga, mga kapatid, from Genesis to Revelation, ito po ay nireveal ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga propeta. Pero doon sa nireveal ng Diyos, meron pa rin pong nakatagong mga hidden things. Hallelujah. At yung mga nireveal ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga lingkod ng Diyos, ay sabi po dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction and righteousness. Lahat ng mga salita ng Diyos ay pinahayag sa mga propeta at sa kanyang mga lingkod ay ito po pala ay mapapakinabangan po natin. Lahat ng mga bagay na nireveal ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ng kanyang mga lingkod na naisulat ngayon sa Biblia, mga kapatid, ay ito po ay mapapakinabangan po natin. Diba? Kasi nga po sabi ko, ito po ay nireveal ng Diyos at ngayon ay napakahalaga po ng kapahayagan at ngayon ay tayo po ay nagbebenepisyo, mga kapatid. Diba? Yung mga scripture ay pinagkukunan natin sa daily life po natin. Yung scripture, yung mga nireveal ng Diyos ay ito po ay nagbebenepisyo tayo dito sa church, diba? Kung paano pangungunahan ang iglesia sa daily life natin, sa pagpapamilya. Lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, ay benepisyo, mga kapatid, dahilan sa nireveal ng Diyos na mga salita niya sa pamamagitan ng mga propeta at ngayon ay nababasa po natin. Isipin niyo kung wala po tayong Biblia at walang written word at kung wala yung nireveal ng Diyos ay sa palagay ko, mga kapatid, ay wala po tayo dito at kung ano-ano yung mga ginagawa po natin. Wala po tayong basis at wala po tayong tamang pamumuhay. Kaya salamat sa Diyos sapagkat merong mga lingkod ng Diyos na ginamit at sinulat po yung mga nireveal ng Diyos na ito sa mga propeta at ngayon nandito po, binabasa po natin, mga kapatid. Okay. Umasa pa tayo, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Sabi po dyan, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech of wisdom, declaring unto you the testimony of God. At sa verse 6, ito po ay si Apostol Pablo na nagsasalita,
si Apostol Pablo daw po ay nangaral hindi po sa kagalingan o ginamit niya ang karunungan ng sanlibutan. At sa verse 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, not come to naught. Siguro sa Tagalog na lang, o kaya sa ISB version, mas maganda kung ISB version. Kung meron. First Corinthians chapter 2. Okay. Sabi po dyan, however, when we are among mature people, we do speak a message of wisdom, but not the wisdom of this world or of the rulers of this world who are passing of the sin. Si Apostol Pablo daw, mga kapatid, siya daw po ay nagsasalita o nagpipreach ng merong karunungan, ng wisdom, pero hindi galing sa sanlibutan, pero galing sa wisdom ng Diyos, mga kapatid. Kasi magkaiba ang wisdom ng tao sa wisdom ng Diyos. Magkalayo ito, mga kapatid. At sa verse 7, sabi dyan, instead we speak about God's wisdom in a hidden secret, which God destined before the world began for our glory. At sa verse 8, none of the rulers of this world understood it, because if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Ito po yung kagandahan, mga kapatid, sapagkat yung mga kapahayagan ng Diyos ay inihayag ito sa mga kagaya po natin. Pero sa mga tao na nasa labas, sa mga matataas na mga katungkulan, sa mga wise dito sa sanlibutan, ay hindi po ito natanggap at hindi nahayag po sa kanila. Pero sa atin, mga kapatid, tayo po ay nag-i-enjoy sa mga kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. Amen? At ano ba yung mga kapahayagan ng Diyos? Napakarami, mga kapatid, na hidden secret ang Diyos na hinihahayag niya. Pag pinag-usapan yung mga sekreto ng Diyos, napakarami, mga kapatid. Napakaraming mga bagay na kung hindi niya ipapahayag, tayo rin po ay nakapuzzle sa maraming mga bagay. Hindi po natin maunawaan ang maraming bagay. Pero salamat po, mga kapatid, sapagkat sa kagaya po natin ay hinihayag ang Diyos ang maraming mga sikreto ng Diyos. Ang sekreto ng pagka-Diyos, ang sekreto ng dispensation of grace, ang sekreto ng mystery of iniquity, mystery of the Babylon. Diba? Alam na po ba natin yan, ang mga bagay na yan, mga kapatid? At nung mga nakaraan ay na-challenge po talaga ako sapagkat napakaraming mga bagay na inihayag ang propeta sa kapanahunan po natin, pero minsan hindi, kahit na ito ay nireveal na, pero hindi kasi natin binabasa yung message, mga kapatid. Kaya kung minsan tayo rin ay napapuzzle, minsan hindi natin maunawaan, mga kapatid. Pero ang kailangan po pala natin, yung mga bagay na nireveal na sa kapanahunan natin, kagaya sa ating kapatid na William Marion Branham na ipinahayag sa kanya ang Godhead, pinahayag sa kanya yung 7 seals, ay kinakailangan po pala natin basahin ito, mga kapatid. No? Kasi ito'y hayag na, hindi na ito mystery. Yung 7 seals, hindi na yan mystery, mga kapatid. Kasi nga, hinayag na sa propeta. Sabi ko nga, ang isang revelation, ang isang mystery kapag ito ay nireveal na, hindi na yan mystery. Kaya yung 7 seal dati po ay mystery po yan. Pero sa pamamagitan ng propeta, ngayon ay naiintindihan na natin sa kapanahunan natin ngayon. Ang Godhead, mga kapatid, ang baptism. Dati ay mystery po yan. Hindi maunawaan, mga kapatid. Ang akala po natin, yung baptism ay baptism sa Ama, sa Anak at sa Espiritu. Pero ngayon ay ipinahayag ng propeta sa kapanahunan po natin ngayon na ang baptism pala ay baptism sa
sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang iba sa atin ay nagparibaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At hindi na yan mystery sa kapanahunan natin ngayon. At yung lahat ng mystery na hinihayag sa propeta ay kinakailangan po nating basahin, pero kailangan pa rin po natin ng banal na Espiritu. Rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Kaya kinakailangan natin, mga kapatid, kung ano yung mga bagay na hinahayag ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa propeta at sa fivefold ministry, ay kinakailangan po natin na makuha yung kapahayagan na yun. Amen? Sapagkat tayo rin po yung magbibinipisyo niyan, mga kapatid. Kinakailangan natin na lumakad sa kapahayagan. Gaano po ba kahalaga na tayo po ay lumakad sa tinatawag na kapahayagan? Amen? Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kagaya po ng in-example ko, si Abel at si Cain. Ito pong si Abel siya po ay naghandog na merong kapahayagan. Pero ito pong si Cain ay naghandog sa Diyos nang wala pong kapahayagan. Ano po ba ang ginawa ni Abel? Si Abel ay kumatay ng hayop at gumawa ng altar at winisikan yung altar ng dugo, mga kapatid. Ibig sabihin, alam niya kung ano nangyari po doon sa Garden of Eden at alam niya kung ano ang makakalugod sa Diyos. Pero ito namang si Cain, wala pong kapahayagan sa kung ano po ang kanyang ginagawa. Siya po ay naghandog ng mga pananim. Pinaganda niya rin po yung kanyang rebulto na pati. yung altar niya, mga kapatid. At hindi ito nilingap ng Diyos, mga kapatid. Hindi tinanggap ng Diyos. At gayon din po sa atin. Kapag tayo po ay mananambahan o kaya tayo po ay maglilingkod sa Diyos, kinakailangan po natin na merong kapahayagan sa kanyang mga salita. No? Halimbawa na lamang, pagpapalda, mga kapatid. Kinakailangan na merong kapahayagan yan. Mystery of godliness. Bakit ba tayo nagpapalda? Bakit nagpapalda yung mga sister? Dahilan ba ito ay rule lamang sa church? Ito ba ay dahilan lamang, kagustuhan lamang ni Pastor Ryan o kagustuhan ko, mga kapatid? Kapag ganyan ang sagot nyo, mga kapatid, at hindi pa talaga sa inyo, hayag sa inyo kung ano yung bagay na ginagawa nyo. Naalala ko po yung isang pastor na merong isang anak na sabi niya ay kapag namatay na ang kanyang papa na pastor, siguro pwede na siyang magpalda kasi matagal na rin po siya nagpapalda. Ibig sabihin, hindi po hayag sa kanya, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa mga mananampalataya na ang bagay na ginagawa po natin ay merong tunay na kapahayagan. Bakit nga ba tayo nagtatites, mga kapatid? Di ba meron yan na kapahayagan? No? Bakit nga ba tayo nagsisimba tuwing linggo? Yan po ay ginagawa sa pamagitan ng kapahayagan, mga kapatid. At ito po ay napakahalaga na kapag tayo ay gumagawa na merong kapahayagan, merong nauunawaan, meron tayong karunungan sa isang bagay, mga kapatid, hindi tayo basta-basta magagawang sa kaaway, mga kapatid. Hindi tayo basta-basta magagapi, mga kapatid. Hindi basta-basta tayo matitempt ng maraming mga bagay. Kaya nga sa Matthew chapter 16, basahin po natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo na napakahalaga po ng tinatawag na kapahayagan. Verse 17, siguro mag-start po tayo sa 13. Sabi po dyan, and when Jesus had come to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Verse 14, they said, some say John the Baptist, others Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. At sa verse 15, he asked them, but who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Then Jesus told them, how blessed you are, Simon, son of Jonah,
Since flesh and blood has not revealed this to you, though my Father in heaven. Sa pamamagitan, ito po ay ang Panginoon po ay nagtatanong sa mga alagad kasi merong mga usap-usapan sa panahon ng ating Panginoon. Kasi sa panahon po ni Jesus Christ, meron po nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay siya daw po si Elijah. Yung iba naman nagsasabi siya daw po si Jeremiah. Yung iba ay nagsasabi na siya po ay propeta. At tinanong niya yung mga alagad, and sino ba talaga ako? Sa palagay niyo, sa palagay niyo. At sabi po ni Simon Peter, "You are the Son of the living God." Siya ay anak ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "How blessed are you? How blessed you are. Mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat ito ay hinihayag sa iyo hindi sa dugot laman, pero sa pamamagitan ng Diyos Ama." Kaya napakahalaga po mga kapatid na makita po natin ng tinatawag na kapahayagan. Maintindihan natin kung sino si Kristo sa buhay po natin. Diba? He is not only a prophet, He is not only a Savior, He is not only a healer. Diba? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay sa lahat-lahat mga kapatid. He is the healer, the Savior, He is the Hallelujah, He is the Son of God, He is the Son of Man. At napakarami pang mga bagay mga kapatid na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay na-reveal ang maraming bagay sa Diyos mga kapatid. At sa verse 15, sa verse 17, 18. I tell you that you are Peter, and it's on this rock that I will build my congregation. Siguro ibalik natin sa King James, Sir Ann. Sabi po dyan, "And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Kaya po ang isang mananampalataya mga kapatid na nakatayo sa tinatawag na kapahayagan. At sino po yung kapahayagan? Si Kristo mga kapatid. At kung tayo po ay nakatayo sa kapahayagang ito, the rock of revelation, tayo po ay magiging matibay sa buhay pananampalatayang ito. Kaya dapat ang bawat isa po sa atin ay nagtataglay ng kapahayagan. Diba maraming ipinahayag ang Diyos sa Biblia, hindi na mystery, pero yung iba mystery mga kapatid. Pero basahin po natin ang Biblia sapagkat ito ay, yung iba dito na-reveal na mga kapatid, hindi na hiwaga. Pero yung iba naman ay hiwaga na kinakailangan natin ng propeta, kinakailangan natin na basahin yung pinangaral ng propeta para maunawaan po natin. No? Kagaya po na sinasabi ko, yung paglalang, yung the fall of man, makikita po natin ito sa Biblia at kinakailangan natin pala na basahin ito upang magkaroon po tayo ng kapahayagan mga kapatid. At ang isang tao na nakatayo sa kapahayagan, siya po daw ay matibay mga kapatid. Walang magagawa ang kaaway. Sabi diyan, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Gusto kong basahin ng isang sa the table. So the revelation of Jesus Christ, 1960, sabi po dito, sabi po dyan, "But Abel, by spiritual revelation," Hebrews chapter 11, "offered unto God a more excellent sacrifice, God testifying of it, for it was revealed to him by faith." Diba? Ito pong si Abel, mga kapatid, nagkaroon ng spiritual revelation kung paano sasambahin ang Diyos at kung paano siya mag-offer.
At ganoon din po tayo dapat mga kapatid, na magkaroon po tayo ng tinatawag na spiritual revelation. At magkakaroon lamang po tayo ng spiritual revelation kung babasahin natin ang Biblia at kung ito po ay ihayag sa atin ng banal na Espiritu. Kasi only the Spirit will reveal to us. Kahit naman po ako magsalita sa inyo, mga kapatid, maaring hindi pa rin ito ma-reveal sa inyo. No? Pero kung ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ito po ay marireveal po sa atin. But by spiritual revelation, Hebrews chapter 11, offered unto God a more excellent sacrifice. God testifying of it, it was revealed to him by faith. 140, that's where God's built His church. For flesh and blood never revealed this to you, never learned and in a seminary. Somebody never taught it to you somewhere, but my Father which is in heaven has revealed it to you. There, the whole things is a revelation. The whole church. Upon this rock of revelation of Jesus Christ, I'll build my church. Napakahalaga po mga kapatid ng tinatawag na kapahayagan, sapagkat tayo po ay nabubuhay sa tinatawag na kapahayagan. Paano po ba tayo magkakaroon ng tinatawag na kapahayagan mga kapatid? No? It's only by the Spirit. At kinakailangan na rin naman po natin basahin, pakinggan yung mga bagay na itinuro sa mga nireveal sa mga propeta, sa mga lingkod ng Diyos. At of course, talagang kinakailangan nating basahin yung Biblia mga kapatid. At basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 2. Balikan po natin. Kasi ang Espiritu lamang po ng Diyos ang tuwirang mag-reveal po sa atin ng maraming mga bagay. Kasi maaari po na bilang mga ngaral o kaya sino man ang tumayo po sa pulpitong ito ay pwedeng magamit pa rin yun na mapahayag po sa inyo, pero higit po sa lahat, ang Espiritu ng Diyos ang higit po na magpapahayag po sa atin. Kaya kinakailangan natin ng Espiritu po ng Diyos. Okay. Sabi po dyan, but God had revealed those things to us by Spirit, for the Spirit searches everything, even the deep things of God. Meron po pala na tinatawag na deep things of God, mga kapatid, na napakaraming sekreto ang Diyos, mga kapatid. No, na kinakailangan natin na maunawaan, maintindihan kung ano po yung nasa kaisipan ng Diyos. Sabi ni Brother Branham, dapat nating maunawaan kung ano ang nasa kaisipan ng Diyos. At maunawaan lamang po natin yung kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. At kinakailangan po natin ng revelation sa mga bagay na yan. At sa verse 11, is there anyone who can understand his own thoughts except his own inner spirit? And the same way, no one can know the thoughts of God except God's Spirit. Kaya kung meron man na makakapagpahayag sa atin, mga kapatid, wala pong iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Na kaya kinakailangan po natin na tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Sino man na hindi pa nababautismuhan sa Espiritu Santo, he cannot understand. He or she cannot understand the Word of God, mga kapatid. Kaya nga yung mga tao sa sanlibutan, ang kanilang ang nakikita sa Biblia, it is nonsense to them. Ang mga bagay sa Biblia ay parang wala lang sa kanila. Pero sa kanila na may bautismo sa Espiritu Santo, tayo ay nag-enjoy at tayo po ay naunawaan po natin yung mga bagay na ipinapahayag ng Diyos sa atin. At salamat sa biyaya po ng Diyos. At sa verse 12, now we have not received the spirit of the world, but the Spirit who comes from God. Diba? Hindi tayo ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Sino po ba sa inyo ang tumanggap ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid? Amen? Tayo ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos, who comes from God, so we can understand the things that were freely given to us by God.
Kaya kung wala po ang Espiritu ng Diyos, hindi po natin maunawaan ang napakaraming bagay sa Biblia. Magiging mystery po ito sa atin. Yung ating mga matang spiritual, nakataklob pa rin yan hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi natin maunawaan na ang salvation po natin ay si Jesus Christ lamang. Na meron pa lang isang araw, merong body change. Pero sa mga tao sa sanlibutan, ginagamit nila ang Biblia pero hindi nila maunawaan ang body change. Hindi nila maunawaan ang pagkadiyos ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan natin ng Espiritu ng Diyos para maunawaan po natin ang mga bagay dito po sa salita po ng Diyos, mga kapatid. Now we have not received the spirit of the world, but the Spirit who comes from God, so we can understand. Kaya kung gusto po natin maunawaan, ang dapat po pala nating unahing nasain, tayo po ay mabautismohan sa Espiritu Santo. Tanggapin natin ang Espiritu ng ating Panginoon, the Holy Ghost, mga kapatid. So we can understand the things that were freely given to us by God. So verse 13, we don't speak about these things with words taught by us by human wisdom. Hindi daw tinuturo ang mga pangangaral sa pamamagitan ng mga wisdom sa sanlibutan o mga karunungan sa sanlibutan. Diba? Kung mayroong professor po dito, mga kapatid, na ituturo ang mga bagay ng Diyos at haluan ng mga kung ano-anong mga theology o kaya kung ano-anong mga science, mga kapatid. Diba? Hindi ganon si Apostol Pablo, mga kapatid. But he's speaking galing sa wisdom of God, mga kapatid. With the words taught by us human wisdom, but with words taught by the Spirit as we explain spiritual things to spiritual people. Sino po ba sa inyo dito yung mga spiritual man, spiritual people? Kung gusto po natin na maging spiritual, ang kailangan po natin ay Espiritu po ng Diyos. You become a spiritual man kung tatanggapin po natin ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang bagay lamang na pwede magpahayag sa mga bagay sa Diyos ay ang Espiritu lamang ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Ang Espiritu ang sabi po, basahin lang natin, sabi dyan, sa verse 11, is there anyone, sa Tagalog na lang, sabi po dyan, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Hindi po natin maunawaan kung ano ang thoughts ng Diyos, mga kapatid, kung wala ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. No? Hindi po natin maunawaan ang mga bagay na nasa kaisipan ng Diyos, yung mga bagay na nasa kanyang kaisipan, kung anong nais niya, kung wala po ang Espiritu ng Diyos na nanahan po sa atin, mga kapatid. Kaya ang kailangan po muna natin na unahin, na may desire, kung wala pa tayo nito, mga kapatid, ay the baptism of the Holy Ghost. Kinakailangan po natin na tayo ay panahanan ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung paunang pagkilos ng ating Panginoon sa buhay po natin, the Holy Ghost, mga kapatid, that will reveal kung ano ang mga bagay na nasa kaisipan ng Diyos at kung ano yung mga bagay na nasa Biblia. Kasi ito, mga kapatid, ito yung buong kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Nandito na yun, mga kapatid. Pero sabi ko nga, yung mga bagay na ipinahayag niya ay meron pa ring mystery. Diba? Doon sa Genesis, ipinahayag na ito sa atin, pero meron pa ring mystery. Kaya nga po doon sa Garden of Eden, kahit na naisulat na sa Genesis, akala natin, yun na yun, mga kapatid. Pero yung Genesis pala, yung the fall of man, hindi pala ito sa pamamagitan ng pagkain ng mansanas. Diba? Merong mystery doon sa Genesis. At merong mystery dito sa Psalms, sa lahat, mga kapatid.
Sa lahat ng books, mga kapatid, ay meron pa rin nakatagong mystery. But salamat sa Diyos sapagkat merong mga lingkod na inire-reveal ito sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga apostoles, na ngayon ay tayo po ay nag-enjoy, mga kapatid. At kinakailangan rin naman natin ng Espiritu ng Diyos upang sa ganon ay makuha natin kung ano yung mga bagay na hinihayag doon sa mga lingkod niya. Diba? Dapat makuha natin kung ano yung mga bagay na kung ano yung ipinahayag doon sa mga lingkod niya, ay kinakailangan din naman po natin na matutunan ito at mapag-unawa ito, mga kapatid, sa sukat na ibinigay po sa atin ng Diyos. Okay, tuloy-tuloy po natin. Sa verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay may kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Diba? Marami po, may mga tao na hindi po talaga mapag-uunawa ang maraming bagay dito sa Biblia. At meron naman na nakakaunawa pero hindi yung buong mystery ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga po meron nagtatalo-talo about sa Godhead, meron nagtatalo-talo about sa baptism, meron nagtatalo-talo about sa the fall of man, the original sin. Diba? Meron po nagtatalo-talo, pero ang kailangan po pala natin, mga kapatid, ay Espiritu ng Diyos upang maintindihan po natin lalo na ang mga bagay na sa mga salita po ng Diyos. At sa verse 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinasiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Okay. Basahin pa po natin. Okay, sa Mark chapter 4, verse 9 to 12. Kagaya po nung nabanggit ni Apostol Pablo na may mga tao na hindi tatanggap ng mga kapahayagan ng Diyos at ng kanyang mga salita. Pero salamat po sa Diyos sapagkat tayo, kagaya po natin, ay natanggap po natin yung kapahayagang ito. Tinanggap natin yung kapahayagan ng ating kaligtasan, tinanggap natin yung kapahayagan patungkol sa ating kapanahunan. Diba? Kung wala pong kapahayagan sa kapanahunan po natin, until now ay hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon, kung kailan siya maghahari po sa atin. At tayo po ay mga mapapalad na mga tao na tayo po ay tumanggap ng kapahayagan. Tayo ay tumanggap muna ng Espiritu ng Diyos at ngayon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, masigit pa po itong nagpapahayag sa atin. Hindi lamang po yung tao ang nagpapahayag, kundi ang Espiritu ng Diyos na siyang patuloy nagpapahayag po sa atin. At sa verse 9, Mark chapter 4, verse 9, at sinabi niya, ang may pakinig na ipinakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na sa palibot niya, nakasama ang 12 ay nagtatanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, the mystery of the kingdom of God. Datapas sa kanilang nasa labas, ba? Yung mga nasa labas, at ang lahat ng mga bagay na ginagawa sa pamamagitan. Sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Verse 12, upang kung magsiningin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y makakarinig at huwag mga kaunhawa, baka sakaling sila'y mga balik loob at patawarin po sila. Kaya may mga tao, mga kapatid, na sila po ay hindi po talaga makakaunawa sa mga hidden things ng ating Panginoon, sa mga mystery ng ating Panginoon. Ano po ba yung mga mystery na binabanggit ko, mga kapatid?
From Genesis to Revelation, yan po ay maraming mystery po dyan, mga kapatid. Pero ang pinakadakilang mystery na nahayag sa kapanahunan po natin ay yung mystery ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mystery ng pagka-Diyos. Diba? Ito po yung gusto niya, sabi po ng Diyos, Christ is the mystery of God revealed. Si Jesucristo ang misteryo ng Diyos na nahayag sa atin. Kaya napakaraming mga mystery, mga kapatid, na pwede natin na maunawaan, lalo na po sa kapanahunan natin ngayon, na ito po ay ipinahayag na sa ating propeta, William Marion Branham. Ang kinakailangan na lang po natin, basahin yung message o kaya pakinggan yung message, maunawaan natin yung mystery. At of course, kinakailangan po natin ng tinatawag na gabay ng Espiritu ng Diyos. No? Kung wala po kasi kahit basahin po rin po natin yung message book o yung mga spoken word, kung wala po ang Espiritu ng Diyos, pwede rin po tayong maligaw. Kaya napakainam na ipinagpipray natin yung pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. At sabi po dyan sa Mark chapter 4, mga kapatid, ay tayo daw po ay mga mapapalad sapagkat tayo ay ipinagpahayagan ng Diyos ng kanyang mga salita. Pinagpahayagan tayo ng maraming bagay, mga kapatid. Pero sa labas, yung mga taong na nasa labas, ay hindi po nila mapag-unawa ang mga bagay sa Diyos. Hindi po nila matanggap ang maraming mga bagay. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat, mga kapatid, sapagkat nahayag po sa atin, tumanggap tayo ng kapahayagan ng kanyang mga salita. Hallelujah. At basahin pa po natin, Matthew chapter 11, verse 25. Sabi po dyan, nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. No, kaya pala po may mga bagay dito sa Biblia na mystery para ito po ay itago sa mga marurunong po dito sa lupa. Kaya pala yung mga bagay na nilagay po dito sa Biblia na kahit po basahin po natin ito na from cover to cover, hindi pa rin natin ito lubos maunawaan maliban na ang Diyos, mga kapatid, ay lubos na ipahayag yung mystery at yung mga hidden things pa sa pamamagitan ng mga propeta at kanyang mga lingkod. At sabi po dito ay tayo'y nagpapasalamat, mga kapatid, sapagkat ito'y nahayag sa mga kagaya po natin, ipinahayag sa mga sanggol na mga kagaya po natin, pero ito po ay inilihim sa mga matatalino. Ano po ba yung mga mystery? Kagaya po ng sinasabi ko, napakaraming mystery. Diba? From Genesis to Revelation, ito po ay mystery, mga kapatid. Diba? The mystery of the fall of man. Diba? Alam po natin yan, the original sin, kung paano nangyari yung paano nagkasala si Adan at saka si Eva, paano ang mystery ng pagka-Diyos, diba? Paano nangyari na Ama, Espiritu, at ang Panginoon, the Son of Man, diba? At yung mga mystery pa ng napakaraming bagay na sinasabi ni Apostol Pablo, napakaraming mystery na hinahayag kay Apostol Pablo. The mystery of the body change, yan po ay mystery, mga kapatid. Diba? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, basahin po natin na ito po ay dapat nating maunawaan, maintindihan, mga kapatid, sapagkat ito ay ipinahayag na sa kapanahunan natin. At hindi lamang po sa kapanahunan natin, kasi ito po ipinahayag na sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Narito sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga katutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Diba? Mayroon pong body change. Yan po ay mystery. Kung hindi po ipinahayag ng Diyos sa atin, hindi po natin alam na mayroong body change, mga kapatid. No? Kaya ganun po kahalaga yung tinatawag na revelation. Ipinahayag na salita ng Diyos sa atin.
Ephesians chapter 1, verse 9. Basahin po natin yung mga iba't ibang mystery ito na pwede nating pag-aralan at pwede natin maintindihan, mga kapatid. Sabi po dyan, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan ay tinawag. Ephesians chapter 1, verse 9 to 12. Sabi po dyan na ipinapakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na pinasya niya sa kanya rin. At sa verse 10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nanga sa sangkalangitan at ang mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa, sa kanya sinasabi ko. Verse 11, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya na tayo ng una pa ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Yan po ay mystery. The dispensation of grace, mga kapatid. Lahat tayo ay titipunin. Hallelujah. At we will going to the rapture. At ang mga tinalaga niya, mga kapatid, sila daw po ay mga tagapagmana. Kaya po salamat sa Diyos sapagkat ipinahayag ito po sa atin. And that's what called the revelation, mga kapatid. Dati po ay hiwaga ito sa mga unang panahon. Sa mga Old Testament, hindi po ito alam, mga kapatid. Pero sa pamagitan ng Apostol Pablo, ito po ay nahayag kay Apostol Pablo at ngayon ay binabasa po natin at ngayon nalaman po natin, na-reveal po sa atin na tayo po pala ay mga hintil na merong pag-asa sa Diyos, mga kapatid. Na tayo mga hintil na magmamana sa kaharian ng Diyos. No? Kaya salamat sa Diyos sapagkat nahayag po sa atin ang maraming bagay na ito. At sa panahon po natin ngayon ay mas lalong hinahayag ng propeta, ng propeta William Marion Branham, ang patungkol sa dispensation of grace. Kaya nga po, dati ay hindi po natin alam kung kailan magtatapos yung dispensation of grace. Diba? Ang alam lang natin ay tayo naging Kristiyano, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Hindi po natin alam kung kailan matatapos yung dispensation of grace. Pero ngayon ay nalaman po natin na meron palang kapanahunan mula Efeso hanggang Laodicea. Ngayon nalaman natin ito sa pamamagitan ng propeta sa kapanahunan po natin. Hallelujah. At sa iba pang mga mystery, basahin nyo na lamang po sa Ephesians chapter 3, verse 1 to 14, the mystery of the Gentiles regarding fellow heirs, the mystery of Christ. Ephesians chapter 5, verse 32, basahin po natin yan, the mystery of Christ in the church. Kasi po yan po ay mga hidden things dati, pero ngayon ay ipinahayag sa atin at sa kapanahonan na rin po natin. Ephesians chapter 5, verse 32. Ephesians chapter 5, verse 32. Basahin natin. Sabi po dyan, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Yan po pala ay mystery, mga kapatid, patungkol sa ating Panginoon at patungkol sa kanyang iglesia. At tayo po ay nobya ng ating Panginoon. Dati hindi po natin naunawaan yan, na tayo po pala ay nobya ng Panginoon at merong kasalan na magaganap. Kasi dyan po sa Ephesians chapter 5 ay binabanggit po dyan na Apostol Pablo ang patungkol sa headship at patungkol po dyan po sa husband and wife. At sa Apostol Pablo ay nagpahayag din na ito ay dakilang hiwaga ang patungkol kay Kristo, ay sa ating Panginoong Jesucristo at sa iglesia. Yan po pala ay mystery, mga kapatid. No? At pwede natin yung pag-usapan sa mga darating na mga panahon. At napakaraming mystery, mga kapatid, na pwede nating makuha. At kung gusto natin higit pang maunawaan ang mga mystery ito, ay basahin po natin mga spoken word, mga kapatid, sapagkat ipinahayag ito sa ating propeta kay Apostol Pablo at ganoon din po sa propeta na mas lalo pong in-expound
sa kapanahunan po natin ngayon. Kaya ito po ay sasabi ko upang tayo po ay magbasa ng magbasa at makinig na makinig ng spoken word, mga kapatid. Sapagkat napakarami pong nireveal kay Brother Branham na kung hindi po nating babasahin, mapapalampas po natin. No? Napakaraming nireveal ang Diyos sa ating propeta. Ang kinakailangan na lamang po natin ay basahin po talaga, mga kapatid. Diba? The revelation of the seven seals, the revelation of Christ. At kapag hindi natin babasahin, hindi po mahayag sa atin ang maraming mga bagay. At hindi na yun mystery, mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon sapagkat pinahayag na ito sa propeta. Kapag ang isang bagay ay hinihayag na, hindi na yan mystery. Nireveal na yan. Kaya nga yung seven seals, hindi na yan mystery, kundi yan ay nireveal na sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid. Pero ang kailangan po natin ay ang Espiritu ng Diyos upang sa ganon ay maunawaan po natin ang mga bagay na yan. Rightly dividing the word of truth. Kasi kung wala po ang Espiritu ng Diyos, magiging kagaya lamang po tayo ng denomination na magiging theology ito po sa atin o kaya kukunin lamang natin yung part dyan, part dito at tayo ay mag-denomination, mga kapatid. Okay. Basahin pa po natin the mystery of the mystery of iniquity, 2 Timothy chapter 2 verse 7. Ipinapakita ko lamang sa inyo, mga kapatid, yung mga ibang bahagi ng mystery na kinakailangan natin maunawaan upang sa ganon ay tayo po ay maging matibay sa pananampalatayang ito. Hindi ko naman po sinasabi na kinakailangan nyo lahat na maintindihan, maunawaan. Pero sa sukat na meron kayo, mga kapatid, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, ito'y magpapatibay po sa atin. Kasi ang taong naunawaan niya ang isang bagay, matibay po yan sa pananampalataya. Pero ang isang tao na hindi niya naunawaan kung anong kanyang ginagawa, isang araw magsisway yan, mga kapatid. Di ba? Temptation lamang ng kaaway o kaya kayo ay linlangin ng kaaway, tayo po ay masisway, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, hanggat maaari ay ang mga tinalaga ay pwedeng madaya, mga kapatid. Pero sa kanila na mga merong kapahayagan, ay hindi po sila madadaya. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 7. Ay hindi iyan. Second Timothy ay hindi ito. Second Thessalonians pala. Chapter 2, verse 7. For the mystery of iniquity that already worked, only he who know let it will only he who know let it will let until he be taken out of the way. Diba? Alam po natin yung mystery of iniquity na ito, mga kapatid. At napakaraming mga mystery na pwede nating pag-usapan, mga kapatid. At siguro last na lamang na sinabi ng ating propeta sa ating kapanahunan, at ako po ay magtatapos, okay, sabi po sa The Revelation of Jesus Christ sa 1:48, because the man or the woman that's ever been in the back desert alone and like Moses was, and the revelation of God be made manifest to him through Holy Ghost, there's nothing can shake him. No?
Wala daw makakapag-shake sa isang tao na na-reveal sa kanya ang isang bagay. He's just as sound and solid as he can be. Satan hates revelation. He don't like it. And it all upset his plan. Ang isang tao daw na na-reveal sa kanya, mga kapatid, ang maraming mga bagay, ito ay hate ni Satanas, mga kapatid. At ang isang taong na-reveal sa kanya ang maraming mga bagay, there's nothing can be shake him. And he's just as sound and solid as he can be. Gusto po ba natin maging matibay sa pananampalatayang ito, mga kapatid? Sa mga kabataan, no? Kapag tinanong kayo, bakit kayo nagpapalda? Baka sagutin nyo. Dahil lang po kasi sa ito ay sa church po namin. Pero sabihin nyo, ito po kasi yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Ito po yung kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya sana, mga kapatid, yung mga kabataan at ibawat isa po sa atin ay masigit po na magkaroon ng kapahayagan sa kanyang mga salita. Hindi po para tayo ay mataas, kundi ito'y magamit po natin upang sa ganon tayo po ay lumago. Ito po ay magagamit po natin sa pang-araw-araw. Ang kapahayagan po ay kailangan po natin sa pang-araw-araw, sa pagtatrabaho po natin, sa pagpapamilya. Diba? Kaya nga po, pinapahayag dito about headship, kung paano nagpo-flow ang headship. So, kailangan po natin ng kapahayagan ng kanyang mga salita. At ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, sa pamamagitan ng mga apostoles, sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ng mga pastor, sa mga teacher, at marami pang pagpapahayag ng Diyos, mga kapatid, na kinakailangan natin ito upang sa ganon tayo rin po ay magbenepisyo. Hallelujah. At nawa, mga kapatid, ay pahalagahan po natin yung tinatawag na kapahayagan ng kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. At nawa, mga kapatid, ay masigit po tayo na magkaroon ng tinatawag na kapahayagan ng kanyang mga salita sapagkat ito'y kinakailangan po natin. Ako rin po, mga kapatid, ay talagang nasi-challenge sa panahong ito sapagkat maraming ipinahayag kay Brother Branham na hindi ko pa rin alam, mga kapatid. No? Alam nyo na ba yung lahat ng ipinahayag kay Brother Branham na mahahalagang bagay, no, na dapat po natin na maintindihan? Yung mystery of the Babylon, dati hindi naman po natin yan alam. Yung mystery of iniquity. Pero sa pamamagitan ng propeta, ay ipinahayag sa kanya at ngayon ay naunawaan na natin. At napakaraming mga bagay pa na iniisip ko, mga kapatid, na napakahalaga po talaga na maintindihan po natin yung mga bagay na ipinahayag sa propeta, lalo na po sa kapanahunan po natin ngayon. Sapagkat sabi ng propeta, the divine interpreter of the word is a prophet. So napakahalaga, mga kapatid, napahalagan po natin yung mga ipinahayag sa propeta, mga kapatid, upang sa ganon tayo rin naman po ay magbenepisyo. At yun lamang po ang aking may babagi sa umagang ito, mga kapatid. Nawa ang Diyos ang magpala po sa atin at masigit pa na magpahayag sa atin ng maraming mga bagay. Lalo na po yung mga bagay na kalooban ng Diyos na kinakailangan po nating maunawaan. Tayo po ay minsan pang manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag mo na. At ngayon din naman po nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na patuloy mong pinapahayag sa amin sapagkat alam po namin na napakaraming mga hidden things na kinakailangan naming maunawaan. Pero Lord, hindi na ito hidden ang maraming mga bagay sapagkat sa mga uling araw na ito, yung mga mystery ito ay pinahayag mo sa propeta at ngayon kinakailangan namin na maunawaan ang mga bagay na ito upang sa ganon kami po ay magbenepisyo sa kapanahunan po namin ngayon. Kami po ay lumakad ng tama, mamuhay ng tama, Panginoon Diyos. At Panginoon, kung ako man po ay nagkulang sa pagpapahayag pa sa maraming mga bagay, Lord, dalangin ko po na ang Espiritu mo ang higit pang magpahayag, Panginoon. Kapahayagan upang sa ganon, ang bawat isa po sa amin ay tunay po, Panginoon, na magbenepisyo sa maraming mga bagay. Sapagkat ang kapahayagan ito ay hindi lamang po patungkol sa doktrina, kundi ito po ay sa pang-araw-araw po namin, sa pag-worship po namin, Panginoon. Kasi pag ang isang tao, kapag ito ay na-reveal sa kanya, ay he cannot be shaken. Siya po ay magiging matibay. At Panginoon, ganun kahalaga ang tinatawag na kapahayagan, Panginoon. Kagaya kay Pedro na nahayag ang
ang pagka-Diyos, hallelujah, bilang ikaw, Panginoon, na nahayag sa Kanya, ang Godhead, Lord, sa Kanya ay ngayon naging matibay siya. Although na siya ay pinanghinaan, na maraming mga bagay na nangyari, pinanghinaan siya, pero siya ay nakabalik, Panginoon Diyos. At salamat, Panginoon, sapagkat patuloy ka nagpapahayag sa amin at nawa ang bawat sa amin ay magbenepisyo ng mga kapahayag nito, lalo na po sa kapanahon ng ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka ng sinasamba, dinakila. In Jesus Christ we pray, may magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos, mga kapatid, at binibigay ko sa ating MC. God bless you, Brother Gideon.